Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 2nd. Capricorn, be present. Ayan, be present in the here and now. Ito yung pinakamakapangyarihang period or pagkakataon sa buhay natin, Capricorn. Yung present moment, no? Nandito yung powerful time sa present time. Kasi dito natin magagawa kung ano yung mga gusto nating gawin. Pagbabago, gusto nating mag-adjust ng kung anong gusto nating adjust. Ngayon yun, ano? We have no power over the future. We have no power doon sa nakaraan na. Tapos na yon, wala na tayong magagawa doon. Sa future naman, nothing is yet set in stone. We don't know what is coming. We don't know what's going to happen later or tomorrow or kung kailan pa man. We never know. Dahil unang-una, tomorrow is never promised in the first place. Kaya parang hindi naman practical, di ba, na mag-focus tayo doon sa future and mag-focus tayo sa past na. Kaya ang invitation sa inyo dito, be present. Now, be present in the here and now. Live in the here and now. Savor the moment ng kung ano ang nangyayari sa ngayon. Okay? So, what else? Serenity, and value quiet days with only the rustling leaves breaking the silence. Maaring kailangan ninyo ito ngayon. Maaring ito ang kailangan ninyo sa ngayon, no? For you to experience serenity, no? To be calm, maging kalmado lang, maging peaceful lang, no? Maging tranquil lang, Capricorn. Maaring ito yung kailangan ninyo sa ngayon. Maaring din kasi na sobrang sobrang busy din kayo lagi sa trabaho or sa pamilya, no? Mga obligasyon, responsibilidad, duties, mga ganon. Kaya ngayon, parang it's a must na ibigay naman ninyo ito sa sarili ninyo na magpahinga naman kayo, maging kalmado naman kayo, wag muna kayong mag-isip ng trabaho, wag muna kayong mag-isip ng obligasyon, ibigay ninyo sa sarili ninyo ngayon na magkaroon naman kayo ng peace, no? Ma-experience naman ninyo ang peace. So what else? We have retreat. Ayan. So, retreat, serenity. Ayan. Mag-embark kayo on a retreat, magpahinga, mag-rejuvenate, mag-recuperate, introspection mode kayo, mag-reflection mode kayo. Yun ang kailangan ninyo sa ngayon. Maybe there are things din, Capricorn, dito na kailangan din ninyong madiscover sa sarili ninyo at magagawa nyo lang yan pag nag-reflection mode kayo, pag nag-solitude kayo, no? Kaya maaring ganun din ang ganap ng iba sa inyo dito. Maaari din na may kailangan kayong pagmuni-munihan, pag-isipan, may mga siguro bagay kayo na kailangan ninyong i-re-evaluate din, reassess mga nangyayari sa buhay ninyo. And hindi ninyo magagawa yan kung lagi kayong busy, kung lagi kayong nagtatrabaho. Kaya siguro may panawagan din sa inyo na mag-retreat kayo so that mabigyan ninyo ng pagkakataon ng sarili ninyo na makapag-re-evaluate kayo ng mga nagaganap sa buhay ninyo, no? So what else? We have retreat 2.0. Ayan, Capricorn. See, nananawagan. Ang lakas ng panawagan ng mga ng dalawang cards na to para sa inyo na kailangan nyo talaga na mag-retreat. Kailangan ninyo na mag-solitude. Give it to yourself. No, kahit saglit lang. No, kahit saglit lang. Experience ninyo with quality time talaga na makapagmuni-muni kayo. No? Kailangan ninyo. It feels like to me na this is a must, no? It's a must for you. Friends, ayan. Maybe, may mga pagkakataon dito na makakakilala kayo ng mga bagong tao na magiging kaibigan ninyo, no? Those people are potential friends ninyo na hindi mo sukat akalain magiging kaibigan mo pala sila. Hindi mo sukat akalain na sila palang magiging close friends ninyo. 'Di ba? Yung mga taong ito, no, you may meet these people on an odd place or an odd time or an odd situation, 'di ba? Tapos
Maaaring makikilala mo yung mga taong ito, nag-bump to each other lang kayo kung saan. Tapos, maaaring nagkausap lang kayo ng konti. Tapos, wala na. And one day, no, magkita uli kayo. And that's going to be the start, diba? Ng maganda pala ninyong pagkakaibigan. So, we have adventure. Ang iba sa inyo dito is taking on a new adventure, no? Maaring maaring adventure ito na that requires travel. Maaring ganon. Maaring you're going to a place na you've never been to before. Or maaaring adventure ito pagdating naman sa mga endeavor ninyo, no? Maaring may mga binabala kayong gawin dito, Capricorn. Bagong endeavor, bagong ideas ninyo na uncharted territory kumbaga para sa inyo, no? Hindi pa ninyo to nagagawa before, maaring hindi pa ninyo to na-experience or nasubukan before, pero ngayon parang you are ready to get out of your comfort zone, no? Handa na kayong mag-grow, handa kayong mag-evolve, handa kayo na mag-thrive kayo, no, sa mga bagong sitwasyon na to na gusto ninyong pasukin. So good luck. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 2nd. Success, Virgo, napakaganda, napakaswerte ninyo sa ngayon. May tagumpay na naghihintay sa inyo. Maring related ito sa inyong karera, sa inyong trabaho, sa proyekto. It could also be family and relationships, no? Kung ano man ang pinagsisikapan ninyo, pinagtatrabahuan ninyo, pinagbubuhusan ninyo ng effort, oras, resources, maaring sa mga areas na gano'n, you're going to be successful, no? May naghihintay na tagumpay sa inyo sa ngayon. Kailangan lang ninyong magpakatatag at some things na mga nangyayari sa buhay ninyo, huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob. Minsan, normal yun normal yung mga paminsan may mga life's hiccups tayong na-encounter along our life's journey. Pero wag tayong sumuko, wag tayong magpatalo sa mga challenges na yan. Kasi alalahanin natin lagi, wala namang challenges na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang hanapan ng way out. May walang mga problema binibigay sa atin na hindi natin kayang solusyonan. Kung ano yung kaya natin, yun lang din naman ang binibigay sa atin, 'di ba? Kaya magpakatatag ka lang. I-activate mo yung inyong inner strength and courage, no? Kasi couple that also with hope and faith. Walang problema na hindi mo masusolusyonan, no? Kaya kung may mga pagkakataong ganyan na nangyayari sa inyo, may konting problema, may konting hardship dyan na na-encounter kayo, magpakatatag lang kayo. Mahalaga lagi lang kayong nagdadasal kayo lagi at lagi lang kayong maniniwala that your situation is going to improve, no? It will change for the better, okay? We have retreat, and this is a must for you, Virgo. Maaring may mga bagay kayo dito na kailangan pag-isipan, may mga kailangan kayong i-reassess, re-evaluate na mga nangyayari sa buhay ninyo. And you can't do that on a daily basis na siguro marami kayong ginagawa, no? Tight ang schedule ninyo all the time, maaaring ganon. Kaya you need to step back a little from that. Make time talaga, mag-allocate kayo ng oras para makapag-retreat kayo, para mag-reflection mode kayo, no? Ibigay ninyo sa sarili ninyo konting oras lang, no? Nang sa gayon makapag-muni-muni lang kayo. Makapag-reconnect lang kayo with the source and reconnect with your higher consciousness, Virgo. Okay? So what else? The night. Find comfort in the night where the world switches off and the stars burn bright. Magpahinga kayo. In other words, Virgo, magpahinga kayo. Okay? Ibigay ninyo yan sa sarili ninyo. Yung oras ng pagtulog, i-relax ninyo ang isip ninyo, ang katawan ninyo, at itulog ninyo talaga yan, no? Wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pang gagawin, ang next day's
ano ninyo, schedules, yung mga ganun. Wag na ninyong isipin yan bago kayo matulog. May stress na kayo. Ang panahon ng pagtulog, itulog. No? Before kayo matulog, wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pang problema, kung ano-ano pang bagay na gagawin ninyo for tomorrow, or kung anong mga nangyari for the day. Ibigay ninyo sa sarili ninyo ang oras ng pagpapahinga ay dapat ipagpapahinga, no? Ang mas makakatulong dyan before going to bed, no? Magdasal, panahon para magdasal, at panahon para mag-meditate, yung gano'n. Sa gayon, mas marerelax kayo, no? Sa pagtulog ninyo. Growth, ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito, ang pinagfo-focusan ninyo, binibigyan ninyo dito ng extra attention is how you are going to thrive. Anong gagawin ninyo para mag-grow kayo, para mag-evolve kayo into the best version of yourself. So, maaring marami kayong plans, no? Sa puntong yan, no? Sa parte na yan ng buhay ninyo. So, ayun, huwag kayong matakot, no, na magsimula magsimula ng panibagong endeavor. Huwag kayong matakot na magsimula ng mga bagay na makakatulong sa inyo para mag-improve kayo, para mag-grow kayo, para mas maging magaling kayo on a certain thing. Yung mga ganon, ano. Kung may pagkakataon, go for it. 'Di ba? Kung may opportunity, go for it. 'Di ba, Virgo? Dahil pagkakataon nyo na yan. Learn, ayan. So, maaaring iba talaga sa inyo, personal development, skills development, maaaring may mga ganon talaga na pinagpo-focusan ng iba sa inyo. Maaaring ang iba sa inyo dito mag-aaral, nagre-research, maaaring ganon to improve your skills, your talents, your gifts, para mas madagdagan din ang inyong kaalaman, mag-expand ang inyong knowledge, ang inyong mga kaalaman ng dati na ninyong na-acquire, maaaring nandun kayo sa ngayon. You are continuing studies ngayon, maaaring ganon. You're doing research, maaaring nagtatanong-tanong kayo to experience people na lalo-lalo na about dun sa mga expertise nila, no? Maaaring ganon ang ginagawa ng iba sa inyo. So, good luck, Virgo. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Paunang mensahe ninyo for November 2nd, we have grow. Ayan, all flowers must grow through dirt. Ayan, so grow. Maaring ang iba sa inyo dito, you're planning something, no? Bago, no? Maybe you're taking on an adventure dito. Maybe you are embracing newness, new things, no? Mga new ideas. Siguro dito, new perspective, maaring may mga ganon. Kasi handa na kayo ngayon na gawin ang kaya ninyong gawin in order for you to grow, in order for you to thrive, in order for you to evolve into the best version of yourself, Taurus, no? So, maaring yun ang focus ninyo sa ngayon, ano? To hone your skills, to improve your talents, maaring mga ganon ang ganap. So, good for you. Self-care, ayan. So, alagaan din ninyo ang inyong sarili. Huwag kakalimutan kahit ano ang inyong ginagawa. Kahit marami kayong iniisip, marami kayong schedule, marami kayong iniisip na gagawin, always incorporate yung pagsa-self-care, no? Taurus, lagi ninyong bibigyan ng priority ang well-being ninyo. Nang sa gayon, kahit you have too much on your plate, kung malakas ang inyong pangangatawan, healthy kayo, magagawa ninyo ang lahat. Magagawa ninyo ang lahat ng iniisip ninyong gawin kapag malakas ang inyong pangangatawan, kapag healthy kayo. Kaya lagi ninyong bibigyan ng oras ang pag-self-care. Okay? Breathe. Ayan, self-care, breathe. Kailangan ninyo talaga dito. Mag-step back muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan. Step back a little from your daily grind, no? Taurus nang sa gayon rejuvenate kayo, makapag-recuperate kayo, makapag-recharge kayo, makapag-refill kayo ng inyong cup. It's a must. No, it's a must. Kasi maaaring marami talaga kayong ginagawa. Lagi kayong busy, no? Lagi kayong busy. Kaya
parang these two cards no are screaming na teka lang Taurus, magpahinga ka muna, mag-recharge ka muna, nang sa gayon mas maging productive ka pa, mas maging maayos, quality, efficient yung mga gagawin mo, nang sa gayon, 'di ba, mas maganda ang resulta kisa naman may mga sakit ka sa pangangatawan, may mga iniinda kang discomfort sa inyong pangangatawan, hindi mo maibibigay ang 100% mo dyan sa inyong gagawin. 'Di ba? Kaya, alagaan ang inyong sarili. No? Magpahinga muna, mag-retreat, mag-meditate, kung ano man ang klaseng pahinga ang gusto ninyong gawin, do so. Ang importante, makapagbigay kayo ng oras para nang sa gayon makapag-recuperate kayo. Okay? We have caution. Ayan. So, dito sa mga gagawin ninyong bago, no? Ang napipick up ko dito sa caution card na to is for you to plan ahead, no? Pagplanuhan ninyong mabuti, pag-aralan ninyo kasi with that, mas makaka-ensure kayo na magiging successful kung ano man ang inyong gagawin. You're going to succeed sa kung ano man ang inyong planong gawin sa mga endeavors ninyo if you were able to plan ahead. 'Di ba? Planning, good planning, tapos lagyan ninyo ng extra effort equals success yan. Kaya dito parang yun ang sinasabi sa inyo na magplano ka, pag-isipan mong mabuti, make sure na sigurado ka sa bawat step na gagawin ninyo nang sa gayon, 'di ba? Kung hindi mag-materialize kunyari ang plan A mo, at least you have plan B, you have plan C, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya mahalagang pagplanuhan and be cautious. Idle hours, take some time out to lie on the emerald grass. Tignan ninyo. Tatlong cards na to, iba-iba lang yung sinasabi, pero ang punto niya, ang punto ng mga messages na ito, magpahinga ka, Taurus. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon, ng oras para maalagaan mo naman muna. Ma-nurture mo muna yung inyong sarili, ibigay mo to sa sarili mo ngayon, Taurus. Nang sa gayon, mas magiging productive ka, Mas magiging efficient ang mga gagawin mong steps dito. Lalo-lalo na dito kasi sa feeling ko dito, meron kayong mga bagong plano na gusto na ninyong simulan, gusto ninyong gawin. May mga goals kayo dito, mga bagong goals siguro na gusto ninyong abutin, May sisimulan pa lang kayo dito. Kaya parang na-excite kayo na simulan na to, pero maaaring hindi kayo 100% healthy, Maaaring ganun ang ganap. Kaya parang pinipigilan muna kayo ng cards na to na before you embark on that new things na gusto ninyong simulan, mga bagong plano ninyo, teka muna, atras ka muna at alagaan mo muna ang sarili mo. Make sure that you are 100% healthy nang sa gayon. Mas maging handa ka sa challenges na maaari mong kaharapin dyan sa kung ano man ang endeavor na yan. 'Di ba? Kasi wala namang journey na perfect. Alalahanin natin lagi yan. Kaya, as much as possible, kung may magagawa tayo para maging healthy tayo, para maging 100% tayo na healthy, then do everything that you can. Nang sa gayon, pagpasok mo sa bagong endeavor na yan, 100% ready ka. 'Di ba? Physically, mentally, emotionally, spiritually fit and ready ka. 'Di ba? So, what else, Taurus? Patience. Ayan. So, everything can be accomplished at nature's pace. Hindi natin kailangang i-rush ang mga bagay-bagay, Kasi kahit kaanong pagmamadali natin, Taurus, kahit ganong pagsisikap natin na i-insist kung ano yung mga gusto nating mangyari, kailan natin gustong mag-manifest yan sa buhay natin, if it's not part of the divine plan, if it's not meant to happen, if it's off timing pa, kahit anong effort ang gawin natin, it's not going to happen. 'Di ba? May kasabihan, kung hindi ukol, hindi bubukol. 'Di ba? So, maaaring may mga ganong sitwasyon dito. Siguro may mga nirarush kayo, may mga tinatry kayong madaliin dito. Maaaring ganon. Or maaaring may mga hinihintay kayo na yung parang gigil na kayo na ma-receive ninyo, na mangyari na, pero maaaring na hindi dumadating, hindi nangyayari, Maaring ganon. Kaya parang iniimbitahan kayo dito ng patience card na to na practice more
patience. Practice more patience. And kung concerned na kayo masyado dyan sa mga hinihintay ninyo, sa mga gusto ninyong mangyari na hindi nangyayari, lift it all up to the divine. I-offer na lang ninyo yan. I-surrender ninyo yan sa divine universe and the rest of your spirit team so that they can help you. Na matulungan kayo kung ano na, magabayan kayo kung ano nang kailangan ninyong gawin. Ano nang nararapat ninyong gawin, isipin, 'di ba? Ngayon. So, it is also important for you to always listen to your intuition. Dahil gagabayan at gagabayan ka. Bibigyan ka dito ng mga mensahe, signs, symbols na mag-guide sa'yo kung ano na ang next for you. What is going to be your next move? Ano nang mas maganda ninyong gawin sa ngayon, diba? While you are waiting. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.